Mahihirapan? Mahihirapan si Sara dito, mga kabunyog. Mahihirapang i-counter ito ni Sara Duterte. Ah, bakit mahihirapan? Ang depensa ni Sara, hindi niya ito kilala. Ha? Doon pa lang, hindi niya daw ito kilala. Ay doon pa lang, wala na. Talo na yan. Yang ganyang ano, ay di ba kasi ang depensa ni Sara, hindi niya ito kilala, hindi niya ito tauhan, hindi niya ito naging aide, wala. As in, hindi niya yang kilala. Ang nakakakilala diyan ay si Attorney Ryan Kilala. Oh. Yan daw yung ano, yan yung sabi ni Sara. Ang problema doon pa lang, durog na si Sara diyan. Ang daming pictures, ang daming videos, ang daming text messages, ano? At kung makuha pa yung cellphone, nandun yung mga ano nila, yung mga call logs nila ni Sara. So doon pa lang, wala na. Ha? Doon pa lang nagdi-deny si Sara na hindi niya kilala. Oh, siguro yun yung napapaiyak si Madriaga noon. Napapaiyak siya dahil ikaw ba naman, ang daming ginawa mo para sa pamilya ng Duterte, mula pa kay Digong. Ang daming ginawa mo para kay Sara. Grabe yung pagod niya sa kampanya, kitang-kita mo naman. Tapos yung mga alanganin na pinagagawa, ginawa niya. Oh, tapos i-deny ka na hindi ka kilala. 'Di ba? I-deny ka, ay medyo masakit, masakit talaga 'yon. Kaya nga naiyak si Madriaga eh. Betrayal, betrayal. Oh. Kaya ano ito, yung sinasabi ni Sara hindi niya ito kilala, kung ganun yung depensa, wala, talo si Sara diyan. Ha? Talo diyan mga kabunyog. Kaya ano ito, kung ganyan ang defense nila Sara, i-deny, ay wala, mahihirapan yan mga kabunyog. Ano sa tingin niyo? Ha? 'Di ba? Oh, pangalawa, ha? Pangalawa, yung mga ano, yung mga confidential funds ni Sara, oh, ang tibay din ng mga ebidensya ni ano, ni Madriaga. Ang tibay ng ebidensya niya eh. Hmm? May mga ano siya, may mga doon daw sa kanyang telepono, nandun yung mga usapan nila ni Nolasco. Yan yun. Kaya ano ito, sa totoo lang, kaya natin dito naunawaan, ngayon natin makukumpirma talaga, tama lang talagang mataranta si Sara. Tama lang talagang mataranta. Makikita mo naman, sa dami ng mga testigo at ebidensya kay Sara, saan sila nakakonsentrate? Saan sila nakakonsentrate? Kay Madriaga. 'Di ba? Itong nakaraang mga araw, bago ito ngayong araw, nakailang interview si Paulo Panelo, yung anak ni Sal Panelo. Gustong sirain yung kredibilidad ni Madriaga. Ah, Kaliwat kanan ang mga ikinaso, perjury, cyber libel. Oh. Binalakan pa ang buhay ni Madriaga, di ba? Binalakan pa. Oh. Pero hindi hindi napasurrender si hindi napasurrender si Madriaga, ha? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ah kung titingnan natin, mahihirapan. Mahihirapan si Madriaga ay si Sara dito. Tingnan mo naman yung hamon ni Madriaga. Ang hamon ni Madriaga, buksan ang kanyang mga bank accounts para magkasubukan. Bank waiver. Kung sila Sara at saka yung asawa niya, grabe ang katatago ng kanilang mga bank accounts, bank records, kung ano-anong mga palusot, kung ano-anong ini-invoke na mga bank secrecy, bank secrecy. Pag wala kang tinatago, hahamunin mo, sige. 'Di ba? Ito, tingnan niyo si Madriaga. Para patunayan na totoo yung kanyang mga sinasabi, wini-waive niya yung bank secrecy. Wini-waive niya yung bank secrecy. Kasi syempre marami siyang mga binanggit na may mga pumasok daw na pera sa kanyang accounts. Di makikita yan kung totoo nga. Di ba? Doon pa lang matindi na yung ganyang waiver. Kasi pag winave mo yung bank secrecy, ano na yan? Ibig sabihin yan, gusto mong patunayan na hindi ka talaga sinungaling. Pinipilit sanang siraan ni Nasal, yung DDS na lawyer, ay na kongresista, si Marcoleta, nandun din, tinatabihan pa si Madriaga. Tinatabihan, parang si Madriaga, i-intimidate. Wala. Wala mga kabunyog, mga kababayan. Talagang makikita mo hearing kung ito ang talagang matataranta nga sila Sara. Matataranta. Pinagkatiwalaan nila si Madriaga kasi marami nga talaga itong alam at magaling naman talaga. Kaya lang, ang nagkamali lang sila, yung betrayal nga. Ang sabi ni Madriaga, binitray siya. Sa simple lang na humingi siya ng tulong kay Sara tungkol dun sa kaso na sinampa ni
Roque. Kasi nag-away sila ni Roque. Hindi man lang daw siya tinulungan. So ito na yon. Ito na yon. Kaya ano ito? Ngayon, ang sinasabi ni Madriaga, handa siyang harapin yan. Gustong magtanong ng mga kongresista, yung talagang ah, probing questions, yung mga detalye talaga. Hindi naman si Madriaga ang umayaw eh. Si Congresswoman Beatrix Luestrogin pinapaalalahanan niya yung mga kongresista na wag tayong wag tayong tumungo sa probing questions. Kasi ano yan, matiteknikal tayo diyan. Kaya pero talagang kanina kahit naman isinailalim siya sa probing questions, mag-aano sana si Madriaga, sasagutin niya. Makikita mo naman na hindi siya hindi siya natataranta. Hindi natataranta si Madriaga, ang natataranta sila Sara. ha? Ang natataranta sila Sara. Kaya nakakonsentrate talaga sila dito kay Madriaga nitong nakaraang mga araw, lahat tungkol kay Madriaga ang focus. Nagpapa-interview si Paulo Panelo. Pero kahit anong gawin nila, kahit dumating ito sa Senado, ako pwede ko nang sabihin, kahit dumating sa Senado, mahihirapan sila Sara na i-counter itong si Madriaga. Ano ito ako tingin ko lang. Anuhan lang natin, ipagdasal na lang natin na sana manatiling matibay ang paninindigan ni Madriaga kasi syempre grabing pananakot pa ang gagawin diyan. Lalo na dito sa mga sinabi niya ngayon. Lalo pa yung binunyag niya ngayon tungkol kay Digong. Grabe. Talagang sindikato ang pamilya Duterte, yan ang pakikita mo diyan. So grabe. Kaya sana wag panghinaan si Madriaga. Sana manatili siyang matatag. Kasi mahaba pa ito. Mahaba pa ito. Kailangan siyang madala sa Senado. Kasi doon talaga ang laban Doon ang laban. Sigurado ako na kaya niya. Kaya niya pagdating sa Senado. Kasi makikita mo, credible siya Ang tanong lang, hindi naman siya tatantanan ng Duterte. Hindi. Hindi siya tatantanan niyan. Lahat gagawin ng Duterte. Pero sa isang banda rin, mukhang nagpa-plan B na rin ang Duterte. Kinumpirma ni Mike Defensor na nakahanda sila na ipalit si Baste kung hindi na pwede si Sara. So ibig sabihin, mukhang nag-i-entertain sila ng posibilidad na gano'n. Mukhang nag-i-entertain sila. Anong pagpipilian? Pagdating kasi sa Senado, huhubaran si Sara Huhubaran si Sara doon sa Senado. Trial na yun detalyado na talaga doon. Ito nga, hindi pa ito full-blown trial na tayo sa mga lumalabas na ebidensya at testigo. Ay lalo na pagdating sa Senado. At sa Senado, ipapasubpi na ang iba pang mga ebidensya, testigo, lahat yan. So ngayon, kaya ba ni Sara yon? Kaya may nag-iisip na baka mag-resign na si Sara. So pag nag-resign si Sara, hindi na siya makakatakbo. Nagpa-plan B na sila Inamin na mismo yan ni Mike Defensor ngayon Inamin na ni Mike Defensor. Plan B nila si Baste. Anong ibig sabihin yan? Kapag nagpa-plan B ka na, ibig sabihin yan, nakakakita kayo na problemado, delikado. Ngayon, makumpirma mo nga, delikado nga talaga based dito sa testimonya ni Madriaga. Unang araw pa lang ito, unang testimonya pa lang, marami pang lalabas sa sunod na mga araw, mga kabunyog, mga kababayan. Una pa lang ito Okay? Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.